Sa kabila ng anunsyo ng pamahalaan na nalutas na ang problema ng port congestion, wala pa ring balak na magbaba ng singil sa trucking fee ang isang grupo ng mga truckers. Ito ang balita ni Victor Cosare. The technical working group of various agencies and the cooperation from the private sector, operations at the Port of Manila have been completely normalized and congestion has been resolved. Nitong nakaraang araw lamang, inanunsyo ng Malacanang na nalutas na ang problema ng congestion sa Manila ports. Ngunit ang isang grupo ng mga truckers nanindigan na hindi pa rin sila magbababa ng trucking fee. Sa ngayon, nasa 12,000 hanggang 15,000 pesos ang sinisingil ng mga trucker kung ang biyahe ay sa Metro Manila lamang. Nasa 6,000 piso lang ito noong wala pang port congestion. Anila, hindi pa rin tuluyang bumalik sa normal ang kanilang operasyon dahil nakakadalawa hanggang 3 biyahe lang sila sa loob ng isang linggo na dati ay isang biyahe araw-araw. Napakaswerte mo na kung makaapat ka sa isang linggo. Ang problema, hindi sila agad makapagbalik ng empty containers dahil puno na rin maging ang mga ginawang container depot na pagsasaulian nito. Halimbawa, ang empty container na ito may 4 na araw na dito sa gilid ng kalsada. Ayon kay Abraham Rebao, Vice President for Transport ng Aduana Business Club Incorporated, nasa mga international shipping lines na may-ari ng mga container ang problema. Hindi umano inaalis ng mga shipping line ang empty containers kaya natatambak ito. Ang solusyon natin is talagang dapat magbawas ang shipping line. Yun lang ang immediate solution natin. Ilabas nila mga empty container. Ang hindi natin malaman, importante yan. Isa sa mga importanteng gamit ng barko yan. Kung bakit hindi nila pinupull out sa atin on time. Dagdag pa ng mga trucker, kung talagang wala ng port congestion, bakit naniningil pa ang mga shipping lines ng port congestion fee? Sa transaksyong ito noong March 2 lamang, mahigit 11,000 piso ang siningil na port congestion fee ng isang shipping company. Apela ng Aduana Business Club sa gobyerno, aksyonan rin ang problema sa empty containers na dapat ay obligasyon na ng mga shipping line. Sa ngayon kasi wala talagang government agencies na nagmo-monitor or nagre-regulate sa mga international shipping lines. Babala ng grupo, asahan na muling mapupuno ang pantalan sa mga susunod na linggo dahil dadating na ang mga shipment mula sa China. Anila, normal sa tuwing Chinese New Year na hindi naglalabas ng kargamento ang China ng ilang linggo. Ang China ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng import products ng Pilipinas. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.